Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy na binabantayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang epekto ng Bagyong Inday sa kabila ng paghina nito mula sa Super Typhoon category. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, puspusan pa rin ang paglilinis ng DPWH sa iba't ibang bahagi ng bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ongoing ang pagtatanggal ng mga baras sa mga kanal para matiyak ang mabilis na daloy ng tubig o paghupa ng baha sakaling maramdaman ng malakas na ulan. Nakahanda ang higit 4 na milyong food packs ng DSWD, kalahati ay nakaposisyon sa NCR. Naipakalat na rin ang milyon-milyong pisong halaga ng gamot mula sa Health Department at hinihikayat ang publiko na iwasan ang paglubog sa baha para maiwasan ang sakit na leptospirosis. Naka-activate na rin ang Disaster Response Unit ng Environment Department na handang rumisponde. Kasabay niya ng mahigpit na monitoring ng DICT sa mga linya ng komunikasyon. Samantala, mamayang gabi inaasahang bubuksan ng mga shopping mall ang overnight parking para sa mga motorista matapos makipag-ugnayan ng MMDA. Target nitong magkaroon ng ligtas na kanlungan ang mga motorista habang nananalasa ang bagyo o sakaling bumuhos ang ulan at makaranas ng pagbaha. Samantala, alamin natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Regine Lanuza. Mayong adlaw, usa ka kooperatibang usasab ka agricultural enterprise gikan sa kapalong Davao del Norte ang naga-export na karon og premium cacao fermented beans sa usa ka cacao bean trader sa New Zealand. Human sa pipila ka dekada, subli na nga mibalik sa pag-export og premium nga cacao fermented beans ang maong probinsya. Ana sa 6 metric tons ka mga premium cacao fermented beans ang malampusong napadala padulong sa partner cacao bean trader niini nga gikan sa nasod New Zealand. Tinguha sumala pa sa maong kooperatiba nga mamahimo kining sinugdanan alang sa mas malambuon nga kolaborasyon sa pag-export og mga cacao beans nga gikan sa Davao Region. Ang maong kalampusan nagmalampuson pinaagi sa suporta sa Department of Agriculture Region 11 ug sa Department of Trade and Industry kon DTI 11. Nakuha sa drone sa mga personal sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Soxargen ang talagsaong mga mananap sama sa usa ka dugong ug pawikan sa seagrass bed sa Malapatan, Sarangani Province. Sumala pa sa DNR, una nang dunay impormasyon ng ilang buhatan nga nagpuyo sa Sarangani Bay Protected Seascape ang dugong ug mga pawikan. Mao kini ang unang higayon nga nadokumentuhan sila nga anaa sa samang feeding ground. Gipasabot sab sa ahensya nga ang dugong nagakaon og seagrass samtang nagkalain-lain ang pagkaon sa pawikan. Naglaom ang DNR ug ang Sarangani Bay Protected Area Management Board nga pinaagi sa padayong pagpanalipod sa mga coastal ug marine habitat sama sa seagrass beds. Magpadayon ang Sarangani Bay isip puloy-anan sa nagkalain-laing species sa mga marine wildlife ug mapreserbar ang lugar alang sa umaabot nga mga henerasyon. Og mo kadtong mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Regine Lanuza, mayong adlaw. Daghang salamat Regine Lanuza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.